Good morning. We will start with a prayer. I hope that yung mga cellphones natin ay naka-silent, silent mode. Yan. Para mamaya wala tayong distractions as we pray and as we worship the Lord. And please observe yung silence, because we want it to be solemn kapag nagpipray tayo. We're talking to our God, our King, our Maker is the Almighty God, and we want to give our undivided attention to Him. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful morning that we can worship you today. Panginoon, dinala mo kami sa lugar na ito, in your house, Lord, a house of prayer, a house of worship, so we can express our gratitude, express our love, express, Lord God, our praises unto you. Ngunit, alam namin, Panginoon, na sa aming paglapit sa iyo, kailangan naming magpalinis, O Diyos. Dalangin namin na as you prepare us, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa mga hindi magandang bagay na aming naisip, ginawa, Panginoon. Ikaw po ang maglinis, ikaw po ang magpatawad upang ang mga bagay na ito ay matanggal na namin sa aming mga buhay. Lord, you are a gracious God, you are a merciful God, at gusto mong patawarin kami sa aming mga nagawang kasalanan. Kaya Lord, prepare our hearts and mind as we worship you today. Bless us, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, mamaya na kayong mag-usap-usap, mga anak, ha? Mananalangin muna tayo. These are our prayer concerns. Manalangin po tayo, pag-pray po natin yan. Tapos na pala yan. Ano na tayo? Second yan. Okay. Let's bow our heads and pray to the Lord. Next prayer concern.
Alam mo ang lahat ng bagay sa amin. Alam mo ang mga pinagdadaanan namin ngayon. Alam mo ang sitwasyon ng puso namin. Sa aming pagdulog sa iyo, Panginoon, alam namin na nakikinig ka. Alam namin na alam mo bawat kilos, bawat iniisip namin. Lord, ang dalangin namin that we are able, Lord, to heed the convictions of the Holy Spirit sa buhay namin upang masunod po namin ang will mo, Panginoon, sa buhay namin lahat. Dalangin namin ay mas kilalanin ka pa namin, mas mahalin ka pa namin, Panginoon, sa aming pagdalo sa simbahang ito, maramdaman at makita namin ang pagkilos mo, hindi lang sa aming buhay, kundi sa aming lahat bilang isang church. Thank you, Lord, for each one who is here. Bless our worship service. May you bless Pastor Gerard and all the worship participants today. And may this place be a place of wonderful worship. May this place be a place where we can unite our hearts and spirit in glorifying you as our God. We praise you, honor you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Sa dami ng awit na, O Diyos, hayaan mo sanang magawan din kita. Marahil hindi sapat ang kakayanan, ngunit nais lang sana kitang paburihan. Di ko alam ang tamang mga salita, anong tono kayang dapat ikatha, ngunit di na mapigilan ang puso ko sa pag-awit ng papuri sa'yo. Kaya sa aking simpleng mga salita, sana ang pagsamba ng puso ko ay maitula, at ang simpleng tono'y umabot sa iyong trono, makapagbigay ngiti sa iyong mga labi. O Diyos, tingin mo, simpleng awiting alay para sa iyo. Sa dami ng awit na, di pa rin sasapat kahit nadagdagan pa sa iyong kabutihan at kadakilaan. Kukulangin kahit ang magpakailan paman. Di ko alam ang tamang mga salita, anong tono kayang dapat ikatha, ngunit di na mapigilan ang puso ko sa pag-awit ng papuri sa'yo. Kaya sa aking simpleng mga salita, sana ang pagsamba ng puso ko ay maitula, at ang simpleng tono'y umabot sa iyong trono, makapagbigay ngiti sa iyong mga labi. O Diyos, tingin mo, simpleng awiting alay para sa iyo. Ibig nitong puso, sana'y dinggin mo, awit ng pag-ibig ay tanging sa'yo, Panginoon, sa'yo. Kaya sa aking simpleng mga salita. Ayan, good morning, Impact Church!
Ayan. Kamusta po ang lahat? Ayan, naging consistent po ba tayo sa ating Devo about Joshua this week? Nako, medyo humina na. Ayan, and I know po na halo-halo yung nangyayari sa linggo natin. Maybe for some people, it was happy. Their week was happy. Maybe some of us received something na matagal na nating pinagpipray. But sa iba, pwedeng it was stressful o sobrang daming kailangan i-accomplish. And for some students, probably they are reviewing so much to pass the entrance exam to their dream universities. But in the middle of all those, the Lord is quietly inviting us po to trust Him. So now, as we sing songs of praise to Him, let us set aside all the things na nag-occupy ng pag-iisip natin and let's focus on who God is. Our God who is faithful, powerful, and always in control. Let us all stand up po. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. God, that's it. When my strength is failing, the end draws near and my time has come. For till my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
Lord, we thank you for every reason to praise you. We thank you, Lord, for every reason that we can sing today. And we pray, Father, that may you help us to remember who we are in you, Lord. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Realize He has ransomed. His grace surrounds me. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. For the Son sets free. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. So thank you, Father, for we know that in your house there is always a place for us. We are chosen by you, Lord, and we are free because of you. And as we continue, Lord, we declare that you are a powerful and worthy of all our praises, Lord. Coming on the clouds, kings and kingdoms will bow down. Every chain will break, as broken hearts declare His praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is a lion, the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles.
that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Oh, 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 oh. So open up the gates, make way before the King of Kings. Oh, the God who comes to save is here to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is a lion, the Lion of Judah is roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Who can stop the Lord Almighty? 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 Who can stop the Lord? Our God is a lion, the Lion of Judah is roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. And lift up your name on high, Father. We love you and we sing this to you, Father. We lift up our voices to you and sing. Your good
It's coming out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. To me, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been so, so good. Yes, Lord, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, we thank you, Lord. We thank you for reminding us through every song that you are powerful and that your goodness has been with us, Lord, all along. Salamat, Panginoon, for you have been so faithful to us. Thank you, Lord, because even in times that we don't notice it, you still love us, Lord. You still provide for us. And salamat, Panginoon, dahil alam namin na even before we need something, may plano ka na agad para dito. Kaya dalangin namin, Panginoon, na gamitin niyo po kami. And teach us, Lord, to trust you even in times that it is hard and we don't understand our situations yet. This is our prayer, Lord. In your most powerful name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po ang
Good morning, Impact Church family. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Ramdam niyo na po ba ang init ng ating summer? Yes, grabe po. Sobrang init na po. April pa lang, wala pang Mayo. Kaya po dapat lagi po tayong uminom ng tubig para po tayo ay hydrated at hindi po ma-heat stroke. Ngayong umaga po, meron po tayong mga first time makasama sa ating worship service. I-welcome po natin sila. Kasama natin today si Princess Rian Tabian. Ayan. Welcome to Impact Church. Kasama din natin si Vince Heruela. Ayan. Kasama din natin today si Ditz Salaw. Ayan. Salyaw, Ditz Salyaw. Si Gino Michael Antonio. Yan. Wala po kasing pasok, kaya po pumalya na po ako sa pagbasa ng mga pangalan. Si Nikos Mangubat. Ayun. Kasama din natin si Queenie A. Sarcol. At kasama din po natin si Mervin James Atendido. Ayan. Tama po sana ako ng mga basa ng pangalan, no? Pero welcome po sa Impact Church. Masaya po kami nakasama po namin kayo ngayong araw. At alam nyo po ba, bago po natin batiin ng happy birthday ang mga birthday celebrants po natin, alam nyo po ba na 14 weeks na lang, hindi pa syempre, 14 weeks na lang ay anniversary na natin. At last Sunday po, kung naaalala nyo po ay, meron pong sinabi si Pastor Raymond, last Sunday, may sinabi po si Pastor Raymond sa preaching niya, na meron po i-stretch po natin yung ating faith kung saan magbibigay po tayo ng ating offering for 10 Sundays, aside po doon sa ating tithes na binibigay na. So lahat po ba ay nakapagsulat na sa pledge form at naka-receive na po ba sila ng mga designated envelope po natin for our anniversary offering? Ayan. So kung hindi niyo pa po nabibigay ang copy ng church sa pledge form, pwede niyo pong ibigay ngayon sa ating mga usher at bibigyan po nila kayo ng envelope para po sa ating anniversary offering. So dahil 14 weeks na lang po ang meron tayo, ibig sabihin meron pa tayong 14 Sundays para po paghandaan at makapaghulog po ng ating anniversary offering. Yan. So reminder lang po, gentle reminder lang po sa lahat. At ngayong araw po ay nagse-celebrate ng kanyang birthday si Coach Jerome Yushang. Happy birthday, Coach Jerome. Sa April 20 naman ay birthday ni Trian Ladia at ni Christian Pernesita. Happy birthday. Natuwa ang mga kaibigan niya kasi nakita siya sa screen. Sa April 21 naman ay birthday ni Nico Ordonia at ni Sijan Salazar. Sa April 22 naman, birthday ni Arzen Jalen Repolo at ni Micaela Dilag. Sa April 23 naman ay birthday ni Teacher Ice Herradura at sa April 24 naman ay birthday ni Teacher Learny Love de la Torre. Happy birthday po sa inyo. At sa April 25 naman po, ayan, 18th anniversary ni Pax Joji and ni Ate Lorena Lumawan. Happy wedding anniversary po sa inyo. For our ministry report, last Friday po ay nagkaroon po tayo ng uplift worship night kung saan nag-awitan, nag-pray, nakarinig ng magandang message at magandang testimony. So kung di po kayo nakaka-attend ng ating uplift, abangan nyo po ang next uplift natin. Okay? Next on our announcement, ang ating Malasaki Ministry Batch 4 patuloy pong nangyayari. So last Saturday po, ang nag-meet po ay ang E. Rodriguez Center natin at pinangunahan po ni Kuya Alan. At syempre, ang ating ISBL Season 7 nangyari po kahapon. At yan po ay semifinal. Sa lahat po ng mga first time po dito sa simbahan, kung makikita nyo po, marami po mga kabataang lalaki. Yan po ay dahil meron po tayong basketball ministry. At, ayan po, ang ating basketball clinic po, nangyari na po itong nagdaang linggo, pero meron pa po tayo sa April 21 hanggang April 23, 8 a.m. to 12 noon. Sa One Sumulong High School po ito. So kung meron pong interested umattend, meron kayong kaibigan gusto nyong isama, pwede nyo pong pa-attend din dito. Wala po itong bayad.
Okay? Next on our announcement is the Adults and Church Leaders 4 Chairs Seminar. Tapos na po yung sa ating mga campus leader, youth leaders, para naman po ito sa mga adult at mga church leaders po natin. So ito po ay sa May 2, 9 a.m. to 4 p.m. po ito. Ito po ay Saturday. Ayan. Para po sa ating ISBL Season 7 Tournament, ayan po. Ang maglalaban po for championship sa Midget Division ay ang Disciples, QHS Disciples, at ang San Juan Heralds. For the Juniors Division naman po ay ang QHS Disciples at ang Impact Rams. Ayan. So championship na po, kung gusto nyo pong manood ng championship at suportahan po ang ating mga kabataan, pwede po. Kung saan po ito gaganapin, kung ako sa inyo, i-follow nyo po ang page ng ISBL para makapunta po kayo at makanood kayo sa championship. At kahit hindi pasok ang team sa championship, okay lang, ang importante, mas tumatag, tumibay, at sa susunod na season, babawi, magcha-champion na. Yan. So, that's all for our announcements. This morning, i-worship din po natin si Lord sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tithes at ng offerings. Habang hinahanda po natin ang ating mga puso, babasahin ko po muna ang nakasulat sa Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So Impact Church, if you are now ready to worship God by giving tithes and offering, pwede na po nating ihulog sa ating offering boxes. Your love is everlasting. Your grace is never ending. Your presence is moving. This place is now shaking. Your power is mighty, and your shine full of glory. We cry, holy, holy, for you are great and worthy. We lift your name and place it higher, and we shout your praise until we see your face. You are the ever-living God who save us from beginning. You are the reason why we praise and Okay, good morning everyone. Wow, praise the Lord for a wonderful, wonderful day. Parang kailan lang po, January pa lang. Ngayon po, third week na po tayo ng April. Ramdam na po natin, sabi nga ng asawa ko kanina, ramdam na po natin ng init ng mga araw. Tama po ba? We praise the Lord dahil for such a time, mga linggo na dumaan, tayo po ay medyo nakahinga-hinga sa presyo ng gas, presyo ng petrolyo, at hindi lang yon, presyo din po ng LPG, di ba? Tumaas din po. Napakahirap po isipin na hindi naman po tumataas yung antas ng buhay natin, pero yung bilihin, yung petrolyo, and everything, tumataas. So, it's a good news para sa atin na kahit papano, nare-relief po tayo sa mga bagay na ito. So, sama-sama po tayong patuloy na manalangin sa pag-improve po ng sitwasyon natin in the midst of the war na mga nangyayari. Kasi naniniwala po ako na kahit napakagulo po ng sitwasyon natin, di lang dito, sa buong mundo, in control pa rin po ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Today, we will look at a character in the Bible na would demonstrated yung kanyang faith kay God despite of her past and despite of the danger na pwede niyang maranasan. At ito po ang storya ni Rahab. So if you have your Bibles with you,
please open it to Joshua 2 and we will be going through the whole chapter. Kaya buksan nyo lang po yung Bibles nyo. Kung meron po kayong Bible sa cellphone, kung meron po kayong physical Bible, buksan nyo lang po sa Joshua 2 kasi halos mag-go through natin yung buong chapter na yon. Pero bago po tayo mag-dive in, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy kang kumikilos, nakikita, nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. At hinihiling po namin, Lord, na sa araw-araw, makita ka namin, Lord, mahirap man o madali yung sitwasyon namin, Lord. At patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin itataas, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, dahil kailanman ay hindi ka nagkulang. Laging ikaw ay sapat na at higit pa, Panginoon. Kaya hinihiling po namin ngayon, Lord, na buksan mo ang aming puso para marinig ang iyong mensahe, Lord. At hinihiling din po namin na ikaw ang siyang mangusap, ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, sa puso at sa isip ng bawat isa. Lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen and amen. So last week po, sa preaching ni Pastor Zero, nabanggit si Moses. Tama po? Si Moses po ay, nung mga panahon na ito, ay hindi nakasama ng mga Israelites. Ibig sabihin, wala na si Moses. At meron na pong itinalaga si Lord na bagong leader ng mga Israelites. At yon ay si Joshua, nakikinig. Okay? Si Joshua na po ang bagong leader na inilagay ni Lord para sa mga Israelites. Now, hindi po kaagad-agad dinala ni Lord yung mga Israelites sa promised land. Instead, meron pa po silang kailangang gawin para magkatotoo or maibigay ni Lord yung promise na yon para sa kanila. And isa po dyan ay kailangan nilang sakupin ang bayan ng Jericho. So ang ginawa po ni Joshua, dahil kailangan nilang sakupin yung bayan ng Jericho, nagpadala po siya ng 2 espiya. Nagpadala po si Joshua ng 2 espiya. And usually po, yung mga spies na yon, ay pag wala silang kamag-anak doon sa lugar na yon or wala silang kakilala doon sa lugar na yon na pupuntahan nila, pumupunta po sila sa isang brothel or sa bahay ng prostitute. Now, ito po yung sinasabi sa chapter 2. Makikita po natin yan sa verse 1. Sabi doon, and Joshua, the son of Nun, sent 2 men secretly from Shittim, as spies, saying, go, view the land, especially Jericho. And they went and came into their house of a prostitute, whose name was Rahab, and they lodged there. So, yung mga spies po ay nagstay sa bahay ni Rahab na isang prostitute. Of course, nung nakarating sila sa Jericho, narinig po yung balita na may espiya na nagpunta doon sa lugar nila. So ngayon, nabalitaan nyo ng king, balitaan nyo ng mga guards, kaya pumunta sila sa bahay ni Rahab. Ang sabi nila, Rahab, balita namin may mga espiya na pumunta dito sa ating lugar at dito sila nagpunta sa bahay mo. Ang sabi ni Rahab, ay, nakaalis na po sila. Habulin niyo po at baka maabutan niyo pa. Siyempre po, kapag nahuli yung mga espiya na yon na pinadala ni Joshua, sigurado papatayin po yun ng hari. Ang hindi po alam ng mga kawal at nung king ay tinago ni Rahab yung mga espiya sa bubong nila. Tinakpan niya ito ng stalk ng flax. Or sa Pinoy version po, iniisip ko kasi, ano yung stalk of flax? Hindi ko alam kung ano itsura. Sa Pinoy version, sabi doon, ang translation ay tangkay na ng halaman na ginagawang linen.
So, hindi ko pa rin alam kung ano yun. Kala ko, pagka nakita ko na sa Tagalog, malalaman ko na kung ano yun. Pero para may idea po tayo, ito po talaga yon. Ayan, yan yung stalk of flax. So, pumunta po sila sa bubong, tapos tinakpan po sila ni Rahab ng stalk of flax or yung halamang ginagawang linen. Okay, buti na lang may picture. So, siguro Makati yan, no? Pag tinakpan tayo. Pero ganun po yung ginawa ni Rahab para maitago yung mga spies. And gusto ko na ipakita sa inyo yung naging usapan ni Rahab at ng mga spies because doon tayo magre-revolve. So doon tayo tututok ngayong araw na ito sa message ng Panginoon. Sabi po doon, sa verse 8, before the men lay down, she came up to them on the roof and said to the men, I know that the Lord has given you the land and that the fear of you has fallen upon us and that all the inhabitants of the land melt away before you. Verse 10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted destruction. And as soon as we heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, He is the God of the heavens above and on the earth beneath. Now then, please swear to me by the Lord that as I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with my father's house, and give me a sure sign that you will save alive my father and my mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and deliver our lives from death. Sumagot po yung mga spies, and the man said to her, our life for yours, even to death. If you do not tell this business of ours, then when the Lord gives us the land, we will deal kindly and faithfully with you. So praise God for the reading of His Word. Now I entitled my sermon, nakita na po natin kanina, Rahab's Faith. Dahil nakita po natin dito sa passage na to, makikita natin na si Rahab ay nananampalataya kay Yahweh or kay God. And through sa story na ito ni Rahab, we will look at what putting our faith means. Putting our faith in God means. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag inilagay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon? Now, sa buhay po ni Rahab, makikita natin that putting our faith in God is costly. Putting our faith in God comes with a cost. Costly po yan. Wala pong sinabi si Lord, kahit basahin niyo po yung buong Bible, na kapag nilagay po natin yung faith natin sa Kanya, hindi na tayo makakaranas ng anumang hirap. Wala pong sinabi si Lord na ganon. Na para bang kapag nilagay natin yung faith natin sa Kanya, hihiga na lang tayo sa bed of roses, maghahayahay na lang tayo. Di natin kailangan magtrabaho. Sana may ganon, no? Kaso hindi po. Hindi po yan ang sinabi ng Panginoon. Dahil kahit po inilagay na natin ang faith natin sa Panginoon, meron pa rin po tayo mga mararanasang ibang bagay na paghihirap. Now, Rahab knew. Alam po ni Rahab kung ano yung cause nung paglagay niya ng pananampalataya niya kay God. Maaari po siyang patayin at yung pamilya niya kapag tinago, malaman nung king at nung mga kawal na tinago nila yung spies sa bubong nila. And let's remember, katulad nung nabanggit ko kanina, that Rahab is a prostitute. Rahab is a prostitute. And unlikely, nasa pagan city siya. Ibig sabihin, yung mga katulad niya, mababa po ang tingin sa kanila.
Nasa laylayan po sila ng lipunan. They are not treated well, of course, dahil sa trabaho na meron sila or meron siya. And killing her was next to nothing. Di ba parang wala namang mawawala kung papatayin nila si Rahab. Kasi para sa kanila, wala namang bilang si Rahab. Wala siyang tulong. Isa lang siyang prostitute. And actually, yung location po ng bahay niya was on the city wall. At yun po, kapag yung bahay mo po ay nasa city wall, yun po ang pinaka-vulnerable na lugar. Sila po yung unang tatamaan kapag sila ay sinakop. Kumbaga, sila yung unang maaapektuhan or possible, unang mamamatay kapag merong sumugod sa bayan nila. And yet, nung dumating po yung mga spies para tignan yung lugar sa Jericho, ng Jericho, ay hindi po nag-atubili si Rahab na itago yung mga spies na iyon na pinadala ni Joshua para hindi sila mapahamak or patayin. Despite of the danger, despite of the consequences, dahil inilagay ni Rahab yung faith niya kay God, hindi niya inisip yon. So pinaakyat niya yung mga spies sa bubong at balikan natin yung usapan nila. And I have highlighted some of the words that shows na nagpapakita ng faith si Rahab kay God. Tayo? Yan. Sa verse 11, sabi po doon, and as soon as we heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, He is the God in the heavens above and on the earth beneath. Now, dito po makikita natin na inacknowledge po ni Rahab si God at sa kung sino siya. You see, sometimes when we put our faith in God, it will cost us something. At ganun po yun kay Rahab. Pero, as he claims, nung naniwala po siya kay God, paano nga po ba siya naniwala? Nakita niya kung ano ang kayang gawin ng Panginoon para sa tao niya, para sa mga Israelites. Nabalitaan nila kung paano pinalaya ni God yung Israelites at yung dagat na hindi kayang tawirin, nahati. Tuyo silang lumakad sa gitna ng dagat. Nabalitaan yun nila Rahab. They heard kung paano tinulungan ni God na ma-overcome ng mga Israelites yung dalawang powerful na hari na si Sihon at si Og. Rahab knew all of these things. Narinig niya, nabalitaan niya yung mga bagay na iyon. Actually, hindi lang siya, 'di ba? Kasi sabi doon sa passage, we heard it and our hearts melted. Natakot po yung mga tao na nakarinig ng balita na yon. Kasi 'di ba, sino ba naman mag-aakala na merong mga kahati ng dagat? 'Di ba, kahit anong hawi natin dyan, hindi naman natin mahahati yan, di ba? Kahit humiga tayo dyan, gumawa tayo ng angel, di natin mahahati yung dagat. Di ba? Pero dahil kay Lord, nagawa, nangyari yun. What seems impossible became possible. And that's what made her believe in God. Yun po yung nagpapaniwala kay Rahab na at ilagay niya yung faith niya kay God dahil sa mga nagawa niya. That was her declaration dito sa verse 11. Declaration ito ng kanyang faith. For the Lord your God, He is the God in the heavens and on the earth beneath. Sabi ko nga kanina, when we put our faith in God, it will cost us. Sometimes it will cost us our life. Costly po ang paglalagay ng faith natin sa Panginoon. At nakita natin yan kay Rahab.
Alam niya na yung faith niya kay God comes with a cost. Na malalagay sa alanganin, hindi lang yung buhay niya, kung hindi yung buhay ng kanyang pamilya. And kung tayo po yun, di ba, kung iisipin nyo, ilalagay natin yung sarili natin sa shoes ni Rahab. Kung tayo po yun, ang gagawin po natin is we will make sure na ligtas yung pamilya natin. Tama po ba? We will do everything in our power para ma-secure natin yung protection ng family natin. We will do everything in our capacity to keep it that way. Pero ito pong si Rahab, dahil po nakita niya kung ano ang kayang gawin ni God, ay naniwala siya na kaya siyang iligtas ng Panginoon. Our faith comes with a cost. Ito po yung siyang tinuturo ni Jesus Christ sa New Testament. Makikita natin yan sa Matthew 16:24. Sabi po doon, then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. If you believe in the Lord, if you believe in God, kung ikaw po ay follower ni Jesus Christ, and if you put your faith in the Lord Jesus, it will cost you your life. Persecution will come. Dadating po yung persecution, mga pag-uusig ay mararanasan po natin. At maraming paghihirap at pagdudusa ang pwede nating maranasan just because we believe in Jesus Christ. Kaya po hindi madali ang maging Kristiyano. Pero worth it maging follower ng Panginoon. And para po kay Rahab, na naniwala, kung hinalughog po ang bahay niya at nakita na tinago niya yung mga spies, that would mean the end of her. Buhay niya yung kapalit, literal. Siguro, kung nahuli siya, pinatay na siya because of her faith. Yung faith po natin kay God is costly. Hindi po ibig sabihin na nananampalataya tayo kay Lord, magiging magaan na or madali na yung buhay natin. Hindi po ganun yun. Because our faith, time and time again, will be tested. Yung pananampalataya po natin sa Panginoon, itetest po yan. Minsan, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Diba? Tinetest po ang faith natin sa Panginoon. Marami pong ibabato ang mundo sa atin dahil sa paniniwala natin. Ang hirap nga po kung minsan, sa totoo lang. Kasi kapag nag-profess ka ng faith mo, kapag sinabi mo na ikaw ay Christian, pag pinofess mo po publicly, nilagay mo sa Facebook yan, may mga taong kukutsain ka at tatawanan ka. Kasi kilala ka nila dati. Kilala ka nila dati. Alam nila kung ano yung buhay mo dati. Di ba? Alam nila na, si geng yan dati. Geng yan sa kalye dati. Mga naghahanap ng riot yan. Di ba? Nag-aabang. Di ba? Si ganyan. Nagpo-post ng ganyan. Chismosa yan Nagawan nga ako ng kwento niyan Tapos ngayon, Di ba? Popost na siya ng Bible verse. Di ba? Christian daw siya. Parang di naman totoo. Di ba? Minsan sinasabihan pa tayo na ginagamit natin si Lord. Masakit po yun. Di ba? Masakit po yun. Dahil kung ikaw naman po talaga ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, pero nakakarinig ka ng mga bagay na yun, dagok sa'yo yun. Diba? Sometimes yung mga bagay na yon, yung mga comments na yon would make us think, tama ba itong pinasok ko? Tama ba itong ginagawa ko?
Sadly, the world would never understand us. Hindi po tayo maiintindihan ng mundo. Actually, ako nga po, I was being mocked ng mga kaibigan ko dati. Dati po yun, ibig sabihin, hindi ko na sila. Kaibigan ngayon, kakilala na lang po. Pero mga kaibigan ko sila dati, they were mocking me because of my faith dahil nanatili ako sa pananampalataya ako sa Panginoon. They were mocking me dahil nagpastor ako. Dahil kilala nila yung buhay ko dati. No, kasama lang namin yan sa kalokohan eh. Di ba? Kasama namin yan uminom. They were mocking me. Pero anong ginawa ko? Deadma. Diba? Tuloy lang ako sa kung ano yung ginagawa ko. Hinayaan ko lang sila dahil alam ko sa sarili ko na ito yung tamang landas para sa akin. Ito yung tamang landas na gusto ng Panginoon na tahakin ko. At kahit ano pang sabihin nila, kahit pagtawanan nila ako araw-araw dahil sa pananampalataya ko, okay lang yun. Because I will fix my eyes on the Lord. Dahil kahit paulit-ulit pong mangyari yon, paulit-ulit po yung desisyon ko na pipiliin ko na sundin ang Panginoon sa buhay ko. No matter what the cost is. You see, putting our faith in God and following Jesus Christ means taking up our cross daily, denying ourselves of the pleasures of this world, and surrendering our lives completely to the Lord. Yan po ang cost ng paniniwala at pananampalataya natin sa Panginoon. Remember na nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na po tayo citizens of this world. Hindi na po tayo taga dito. Actually, nasa 33 things yan. Yung mga nagmalasakit, alam nyo yan. Nasa lesson yan, di ba? Na tayo po ay citizens na ng ano? Ng heaven. Citizens na po tayo ng heaven. Hindi na po tayo taga dito. And that leads me to my second point. Sa buhay po ni Rahab, makikita natin that putting our faith in God means our allegiance is with Him. Kapag po nilagay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, naniwala tayo sa Kanya, nilagay natin yung faith natin sa Kanya, ang allegiance na po natin ay nasa Kanya. Yung faith po natin kay God requires a change of allegiance. May mga napanood akong series dati sa Netflix kasi mahilig po akong mga action, mga series, di ba? Nanonood po tayo. May mga napapanood po ako at binabanggit po yung salitang treason. Alam niyo po ba yung treason? 3 po yun. 3 anak. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Treason po. Yung treason po, ang ibig sabihin nag-change ka ng loyalty or ng allegiance. Halimbawa, Pilipino ka po. Tapos, pinagtaksilan mo po yung Pilipinas, binenta mo yung Pilipinas, or may ginawa ka that against sa mga kababayan mo, nagpagamit ka sa ibang lahi. Treason po ang tawag doon. Alam niyo po, balik tayo konti, history. Nung sinakop po tayo ng mga Hapon, tingnan natin kung alam niyo to. Nung sinakop po tayo ng mga Hapon, may mga Pilipino po na nagtaksil sa kapwa nila Pilipino. Narinig niyo na po yan narinig niyo na po ba yan sa science? Sa history po, 'di ba? Sa civica, sa Araling Panlipunan, 'di ba? Narinig po natin 'yan. Na nung sinakop po tayo ng mga Hapon, sinakop po tayo ng Japan, meron po mga Pilipino na nagtaksil sa kapwa nila Pilipino. Alam niyo po ba kung anong tawag sa kanila? Oy, galing, makapili.
Di ba? Makapili po. Hindi po yung kinakain na nabibili sa Bicol. Pero makapili po ang tawag sa kanila. At ganito po ang itsura nila para kasi may mga visual po tayo. Ito po ang itsura nila. Yung nasa kaliwa po, hindi po yan hindi po totoong picture yan kasi si John Arancilla yan. Artista po yan. Baka sabihin nyo, ay, taksil. Hindi pala. Artista po yan kasi may movie po na ganyan. So, ito pong mga ito, tinatakpan po nila yung ulo nila ng bayong, tapos binubutasan po nila yung mata nila, yung bayong. Binubutasan po nila yung bayong para makakita sila. Tapos, ang ginagawa po nila, nirecruit po kasi sila ng mga Japanese para maging spies or maging informants. Kasi tinutugis po ng mga Japanese yung mga anti-Japanese noon. So, yung mga kababayan po natin noon, yung mga kababayan nilang Pilipino, tinuturo po nila. At yung mga Japanese na yon, ikukulong po yung mga anti-Japanese na Pilipino. Nakakalungkot, di ba po? Sila po ay nagpalit. Sila po ay mga traidor. Sila po ay nagpalit ng allegiance nila sa gitna ng war. Yun po ang treason. And si Rahab, nung tinago niya yung mga spies, it was a clear indication. At makikita natin na nag-change na po siya ng loyalty niya. Dahil inilagay niya po yung faith niya kay God, nag-change na po siya ng loyalty niya. Imbis na yung allegiance niya nandoon sa bayan niya, kung nasaan siya, sa Jericho at sa king ng Jericho, wala na po dun yung allegiance niya. Dahil po sa faith niya, yung loyalty niyo po ay nasa Panginoon niya. Pinili na po niya si God over kung saan siya pinanganak na bayan. You see, tayo po, yung pananampalataya po natin, it requires a change of allegiance. Imbes po na nananampalataya tayo sa mga tao, nananampalataya tayo sa ibang religion or kung kanino man, lahat ng yun po ay wala na po yun kapag tayo po ay nilagay na po natin yung faith natin kay God. Dapat yung mga bagay na po na yun ay wala na. Yung loyalty mo po sa Diyos, yung lagi na pong nauuna. Ibig sabihin, kahit may conflict ka man nakakaharapin, may mga bagay man sa buhay mo nakakaharapin ka, lagi mong pipiliin si God. Lagi mong pipiliin si God kasi nasa Kanya yung allegiance mo. If your allegiance is in the Lord, siya dapat ang nauuna sa buhay mo. Kalooban niya dapat yung sinusunod mo. Hindi yung kalooban ng ibang tao or kalooban ng mundo para sa'yo. Kasi yung allegiance mo na kay God na. Hindi na nasa world. Sabi ko nga kanina, we are not from this world anymore. Nung tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, hindi na po tayo taga dito. Kaya dapat hindi na po natin pinipili yung mga bagay na makamundo. Marami pong pagkakataon sa buhay natin na magkakaroon po tayo ng desisyon. At madalas po, if not every time, split po yung decision na yan. Kaliwa or kanan. Oy, tama ako. Kaliwa or kanan. Yung isa po ay kalooban ng Diyos. And yung isa naman po ay kalooban mo lang or gusto mo lang. Or kagustuhan lang ng pamilya mo. Or something na madali or easy pero sinful at hindi naman kalooban ng Panginoon. Pero po, kung yung allegiance natin ay nasa Panginoon, lagi po natin siyang pipiliin. Si Rahab po,
Pinagpalit niya yung bayan niya. Pinagpalit niya yung kanyang hari para kay Yahweh dahil naniwala siya kay Lord. Ang tanong po sa atin, na kanino ba ang loyalty natin? Na kanino po ba ang loyalty natin? Nasa Diyos po ba? Or nasa sarili pa rin po ba natin? Nasaan po ang loyalty natin? Na kay God pa ba? O sa mga idol natin? Mapa-artista man yan, team mo sa basketball, minsan politiko pa, di ba? Nakikipag-away tayo. Di ba? Pag Ginebra at saka San Miguel po magkalaban, grabe po maghiyawan yan. Pag nasa Araneta po kayo, naririnig nyo po, nagmumurahan yung mga fans. Pag kinakanti po yung team nila, pag may sinabi, ay, luto naman lagi yan. Di ba? Nagagalit po yung mga fans. Di ba? Gagalit sila. Grabe nila ipaglaban yung kanilang team. Pero kapag si Jesus Christ na yung minak sa Facebook, tahimik po tayo. Kapag yung faith po natin, yung question, tahimik po tayo. Ayoko yan. Dito lang ako. Nalilimutan natin na yung allegiance natin, hindi nandun sa team, hindi nasa Ginebra. Ginebra po kasi ako eh. Hindi po nasa Ginebra. Na kay Jesus. Huwag po ganun. Huwag po ganun. Kung yung loyalty mo po ay na kay Lord, ibig sabihin po may pananampalataya ka sa Kanya. Sabi nga po ni Oswald Chambers, isa pong Scottish evangelist. Alam ko, marami din pong books na nasulat to si Oswald Chambers. Pero sabi po doon, beware of anything that competes with your loyalty to Jesus Christ. Beware of anything that competes with your loyalty with Jesus Christ. Mag-ingat daw po tayo sa mga bagay that competes with our loyalty with Jesus. It might be money, it might be our work. Minsan yung mga pangarap natin sa buhay natin, it competes with our loyalty with Jesus Christ. Kasi yung mga bagay na yon, madalas hindi naka-align sa Panginoon. We should be careful in dealing with that. Kung may mga bagay po that is competing sa buhay mo with Jesus Christ, you have to check it out. You have to search yourself, tama ba to? Tama ba tong ginagawa ko? Tama ba tong tinatahak ko? Kung follower ako ni Jesus Christ, ito ba yung dapat kong piliin? We have to check. We have to be careful. Kasi may mga bagay, totoo po yan, na nagko-compete. Hindi naman dapat nakikipag-compete si Jesus Christ. Di ba po? Hindi dapat nakikipag-compete si Jesus Christ sa buhay natin. Pero sadly, iba po ang nangyayari. You see, putting our faith in God and following Him means putting Him first above anything else. Dahil ang allegiance po natin ay nasa Panginoon, siya po ang nauuna sa buhay natin. Yung kagustuhan niya po, yung nauuna sa buhay natin. And we are courageous enough na talikuran yung mga bagay na hindi align sa kagustuhan ng Panginoon. Nuuna natin yung kagustuhan niya, yung kalooban niya, yung desires niya para sa atin above the desires na meron tayo. Dahil alam natin na maganda ang plano ng Panginoon para sa atin. Laging maganda ang plano ng Panginoon para sa atin. Ang pangatlong bagay po na nakita ko dito sa kwento ni Rahab ay putting your faith in God will save you and can save your family too. Yung pananampalataya po natin, pananampalataya mo, ay individual po yan.
at personal. Tama po, individual po yan at personal. Pero ito pong si Rahab, makikita natin dito na pati yung mga magulang niya, kamag-anak niya, ay malamang nananampalataya din sa Diyos. Kasi kung alam nila yung ginawa ni Rahab, malamang sinumbong na nila. Kung hindi sila nananampalataya din, sinumbong na nila si Rahab. At pinatay na si Rahab. And yung faith po ni Rahab na yon, ang siyang magliligtas sa kanila. Yung pananampalataya po ni Rahab na inilagay niya kay God, ang magliligtas po sa kanya at sa kanila once na sumugod po yung Israelites sa bayan ng Jericho para sakupin sila. Balikan po natin sa verse 12 and verse 14, yung pag-uusap po ni Rahab at ng mga spies doon. Sabi po, "Now then, please swear to me by the Lord, that as I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with my father's house, and give me a sure sign that you will save alive my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and deliver our lives from death." And the men said to her, "Our life for yours, even to death. If you do not tell this business of ours, then the Lord gives us the land. When the Lord gives us the land, we will deal kindly and faithfully with you." Dahil po sa faith ni Rahab na nagtulak po sa kanya para itago at iligtas itong mga spies na ito from Israel, ay humiling po siya na kapag dumating po yung araw, kasi alam po nila nasasakupin sila balang araw kaya nga may spies na dumating na Pag dumating po yung araw na yon, nasasakupin na sila, ay ililigtas po sila ng mga Israelites. Hindi lang po siya, kung hindi, kasama na rin po ang kanyang pamilya. At naging sagot ng spies sa kanya, nung hiniling po nila yon, they swore it with their own life. Sa Pinoy version po, ang translation po niyan, makikita nyo, yung direct translation po niyan, "Parusahan sana kami ng Diyos kung hindi namin matutupad ang pinangako namin sa iyo." Parusahan po sana sila ng Diyos. Yun po, parusahan kami ng Diyos kung hindi ka namin tutulungan. Basta ang sinabi lang nila kay Rahab, "Basta wag mong ipagsabi yung pakay namin dito. Walang mangyayari sa inyo ng pamilya mo." Dahil po sa pananampalataya ni Rahab, dahil po sa faith niya kay God, siya at ang kanyang pamilya ay naligtas. Inutos sa kanya ng mga spies na kapag bumalik na po sila para sakupin ng Jericho, makikita nyo po yan dun sa chapter na yon, kailangan nilang magtali ng pulang lubid sa bintana nila kung saan bumaba yung mga spies. Ito ay bilang tanda na yung pamilya na yon, yung bahay na yon, ang siyang tumulong sa kanila, tumulong sa bayan ng Israel. I am so blessed. I am so blessed po to witness yung mga tao na unang naniwala at nanampalataya kay Jesus Christ. At dahil po sa faith nila, ay nadala din po nila pati yung pamilya nila patungo sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon para sa ating lahat. At here po in Impact Church, dito po sa ating simbahan, ay marami na po tayong testimonies na ganyan. Mga magulang na nauna dito, tapos dala-dala po nila yung kanilang mga anak. At dahil po doon, naniwala po sila sa Panginoon. Mga anak, meron din po tayo, mga anak na nauna po dito. Naunang makakilala kay Lord. Tapos nadala po nila yung pamilya nila dito. And I am so blessed to hear those testimonies. Totoo nga po ang sabi sa Acts 16:31. Wala po si Jobit, pero kabisado ni Jobit to. Kasi pagbukas pa lang ng bintana nila dati, makikita na niya to. Ang sabi po, ayaw. Ang sabi po,
Ang sabi po sa Acts 16:31, and they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Ulitin ko po Sabi po doon, and they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Alam niyo po, one of the things that I am really thankful po nung 2024 ay yung kuya ko po ay naging member po ng Impact Church at nakilala niya po, tinanggap niya po si Jesus Christ as His personal Lord and Savior. Hindi lang po yun, kasi kasama niya po yung buong pamilya niya na nagpunta po dito. Ang tagal-tagal ko pong pinagpipray yun. Ang tagal-tagal ko pong iniluluhod yun sa Panginoon. Challenging po kasi, medyo challenging kasi deeply rooted po yung pamilya namin, both sides, sa Catholic. And that time, ako lang po yung Christian sa family namin. Pero I never stopped praying to the Lord na magkaroon ng way para madala ko yung family ko sa church at malagay din nila yung faith nila kay Jesus Christ. And ngayon, sa totoo lang po, every time na nakikita ko sila sa church or even sa live, kasi nanood po siya ng live. Hello, kuya. Nandito na po ako, artista na po. Joke lang. Pag nanonood po sila ng live, nakikita ko po sila sa simbahan, sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil totoo nga po that God will make a way. Tuwang-tuwa po yung puso ko. Dahil tunay nga po na totoo yung sinasabi niya na believe in the Lord Jesus and you will be saved. Naligtas po ako ng Panginoon. Iniligtas po ako ng Panginoon. At ngayon po ay nandito na rin po yung kuya ko at yung pamilya niya. Pero di pa rin po ako tumitigil sa panalangin dahil pinapanalangin ko pa rin po yung tatay ko at yung kapatid ko na bunso. And even po yung ibang mga kapamilya namin. Pero kaakibat po ng pananalangin na yon ay kailangan maipakita ko sa kanila sino si Jesus Christ sa buhay ko. Para maniwala sila. At para po sa mga nagtatanong kung nakaligtas nga ba si si Rahab. Kasi parang Joshua 2, tapos parang, wait lang, nakaligtas ba talaga sila? Diba? Nakaligtas po sila. Kasi sabi po doon, sa Hebrews 11:31, by faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Hindi lang po si Rahab ang naligtas kung hindi ang buong pamilya niya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya nila kay God. By faith, sila po ay naligtas. Isipin niyo po Book of Hebrews na po ito. Yung Joshua po nasa Old Testament, ito po New Testament na. Pero, ina-acknowledge pa rin po nila, nare-recognize pa rin po yung faith ni Rahab at ng kanyang pamilya. Kahit na matagal na, ilang taon na po yung gap neto. And I hope na each and every one of us ay magkaroon pa tayo lalo ng desire sa puso natin na madala natin yung mga kapamilya natin, kamag-anak natin, kapuso man yan, kapusod, kapatid. Madala po natin sila dito sa simbahan, makakilala po sila kay Jesus Christ dahil totoo po ang kaligtasan ng Panginoon. Katulad po ng pagliligtas ni God kay Rahab at sa pamilya niya, totoo rin po ang kaligtasan na ibinibigay, ino-offer ni Jesus Christ sa buhay natin. Putting your faith in God and following Him means accepting Him as your personal Lord and Savior. Katulad po ni Rahab, God can also save us from eternal punishment
through Jesus Christ. Sabi ko nga po, totoo ang kaligtasan na ino-offer ng Panginoon through Jesus. And if nais mo, if gusto mo, if desire ng puso mo na yung kaligtasan na yon will extend to your household, ikaw po ay maniwala kay Jesus Christ. Accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Because not only will He save you, but He will also save, He can also save your household as well. Napakaganda po ng kwento ni Rahab. And I hope that through her faith, ay marami po tayong natutunan ngayong araw na ito. Now, let me give you some points kung paano nga ba natin isasabuhay itong message ni God sa atin ngayon. First is, hold on to your faith in God even through the toughest times. Hawakan po natin yung faith natin kay God even through the toughest times. Katulad po ng sinabi ko kanina, marami pong ibabato ang mundo sa atin. Hindi pa rin po tayo exempted sa problema. Pwede pa rin po natin kaharapin yung mga bagay na iyon. Makakaranas pa rin po tayo ng suffering hanggang nandito pa rin po tayo sa mundo na ito na corrupted. Hindi lang po tayo, mga kapatid, hindi lang po tayo nananampalataya sa Panginoon sa mga madadaling sitwasyon. Hindi lang po tayo nananampalataya sa Panginoon sa mga pagkakataon na convenient po sa atin. Even in those times where inconvenient sa atin, even in those times na kailangan nating harapin yung suffering, hawakan po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Lagi po natin panghawakan ang faith natin kay God because I am very sure that the Lord will never fail. The Lord will never fail. And lahat ng pangako niya, lahat ng sinasabi niya ay totoo. The more po tayong nakakaranas ng paghihirap sa buhay, dapat mas kumakapit tayo, mas hinihigpitan natin yung kapit natin sa Panginoon. Second is, act on your faith through obedience. Act on your faith through obedience. You see, faith without action is dead. Faith without action is dead. At kailangan po na i-demonstrate natin yung pananampalataya natin sa Panginoon through obedience. Some people won't understand. Hindi po lahat ng tao maiintindihan tayo. Bakit meron tayo mga desisyon na kakaiba? Bakit may mga bagay tayong isinusuko na sa kanila, sayang naman. May mga opportunities tayong binibitawan na ang nasa isip lang nila, sayang naman. Hindi po nila maiintindihan yung mga decisions na yon, lalo na kung hindi pa nila kilala si Jesus Christ sa buhay nila. Hindi nila maintindihan kung bakit kaya nating ipagpalit yung magandang opportunity. Maganda nga daw. Or di nila maintindihan na kaya nating ipagpalit yung fame at iba pang mga bagay. Dahil alam natin kung ano ang nais ng Panginoon para sa atin at yun ang susundin natin. We need to act our faith. Act on our faith through obedience. Obedience po is God's love language. Yun po ang love language ng Panginoon. At maipapakita po natin sa Kanya, yung faith natin sa Kanya ay maipapakita natin kapag sinusunod po natin siya. Makikita po ng ibang tao yung faith natin sa Kanya kapag sinusunod po natin ang Panginoon. Kapag nag-o-obey po tayo sa kung anong sinasabi ng Panginoon, kahit na hindi po natin minsan kaagad maiintindihan. If we obey His commands, makikita po yan ng Panginoon, nakikita po yan ng Panginoon, at nakikita rin po yan ng ibang tao. And other people will ask, ano bang meron sa'yo?
Bakit kahit na hirap ka sa buhay, parang ang ganda-ganda pa rin ng outlook mo? Anong meron sa'yo? Bakit mas pinili mong magstay dito kaysa dun sa magandang opportunity na ibinibigay sa'yo? Anong meron? People will start to notice. People will ask. And that is my third application point. Share your faith in God to your household. Even sa mga kaibigan, even sa mga kasama natin sa trabaho, we should share our faith in God. Ikaw po na naniniwala kay Jesus bilang personal Lord at Savior, ikaw po ang siyang dapat magdala ng magandang balita sa inyong household. Ikaw po na unang naniwala, tumanggap kay Jesus Christ, ikaw po ang magdadala kay Jesus sa bahay niyo. Ibig sabihin, dapat po nakikita sa buhay natin si Jesus Christ. Dapat po nakikita ng pamilya natin na iba tayo dahil may Jesus Christ tayo sa puso natin. Nakikita ng pamilya na mga kaibigan natin yung pagbabago sa buhay natin. Kasi kung nagstay ka lang doon sa buhay mo, anong difference mo sa kanila? Kung patuloy ka lang dun sa buhay mo, sa ginagawa mo, patuloy ka lang uminom, patuloy ka lang magyosi, patuloy ka lang magsugal, at kung ano-ano pa, ano ang difference? Hindi sila maniniwala. It is our task, tayong mga nakakilala at tumanggap sa Panginoon, to bring that faith into our household. It is our task. At through your faith in God, sila din ay makakakilala kay Jesus Christ at tatanggapin nila sa puso nila si Jesus bilang personal Lord and Savior. Ipag-pray niyo po ang inyong household. Ipag-pray niyo po ang inyong mga kaibigan. Dahil katulad po natin, kailangan din po nila ng kaligtasan na galing sa Panginoon. Mag-pray po tayo na bigyan tayo ng courage ng Panginoon at pagkakataon na ma-share yung magandang balita ni Jesus Christ sa ating mga kapamilya. Hindi po madali ang maging follower ng Panginoon. Nakita naman po natin yan. Hindi po madali. Dahil it is costly. Ibig sabihin nito ay itatakwil tayo ng mundo na ito dahil hindi na po tayo taga dito. Pero katulad po ni Rahab, panghawakan po natin ng mahigpit ang pananampalataya natin. Ang faith natin kay God dahil sigurado po ang kaligtasan sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat na through Rahab, Panginoon, ay nakita namin kung ano nga ba talaga ang itsura ng isang tao, Panginoon, na naglalagay ng pananampalataya niya sa iyo. Lord, mahirap po yung mga bagay na nakita namin, pero alam namin na sa tulong mo, sa lakas na ibinibigay mo sa amin, Lord, kakayanin naming harapin at lagpasan itong mga bagay na ito. Tulungan mo po kami na sa araw-araw, Panginoon, maipakita namin, ikaw, si Jesus Christ, sa aming mga kapamilya, sa kapitbahay namin, sa mga kasama namin sa trabaho, kasama namin sa eskwela, Panginoon. Dahil alam namin, Father, that it is your desire, Father. Gamitin mo po ang buhay namin, Panginoon, katulad ng paggamit mo po sa buhay ni Rahab. Hindi ka po tumingin kailanman, Panginoon, sa estado ng buhay namin, Panginoon. Alam namin na kahit anong estado po namin sa buhay, kaya mo po kaming gamitin, Lord, para sa pangalan mo, para makakilala ang ibang tao sa iyo, Lord. At yun po ang hinihiling namin ngayong araw na ito, Lord. Gamitin mo po ang buhay namin. Patuloy po kaming mananampalataya sa iyo.
Patuloy po kaming maniniwala sa iyong mga pangako dahil alam namin na bawat pangako mo ay totoo. At lahat ng sinasabi mo po, lahat po yan ay magkakatotoo pagdating ng araw, Lord. Thank you, Father. Dahil ilalagay namin yung faith namin hindi lang sa kung kani-kanino. Inilalagay namin yung faith namin sa iyo, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyosan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagligtas mo sa amin. Patuloy din po namin ipapanalangin ang aming mga kapamilya, mga kasama, Panginoon, na makakilala din po sa iyo. Dahil katulad po namin, Lord, ay kailangan din po nila ng kaligtasan. Kailangan din po nila ng kasiguraduhan kung saan po sila mapupunta pagkatapos ng buhay na ito, Lord. Lahat ng ito, buhay namin, ang puso namin, ang isip namin ay itinataas namin sa iyo at sa iyo lamang. Amen at amen. Let us all stand up po. And others say, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. We know that some of you are not that comfortable making pledges for or signing up pledge forms, but as pastors we request po for the offering for this anniversary to please do so to help you and help us also project. So kung di pa po kayo nakakapirma ng pledge forms, bigay nyo na lang po kay Kim or to the ushers. Pwede rin po kayo manghingi sa kanila today. Today po, hindi po next week. Para po, by next week, we will put up a special box where you would put your envelopes. So you have 14 weeks to finish the 10-week pledge that we have. Pati po mga bata, youth, alam ko summer, 10 piso can help us a lot. Right? So, 10 pesos is 100 pesos at the end. 100 per week to the 10 is 1,000. So, it's up to you guys. And I pray that the Lord will increase your faith in doing this pledge. Let us pray. Father, we praise you for who you are. We praise you that you are our God, you are our Father, you are our healer, you are our provider. Lord, we praise you because you have called us your sons and daughters. You have called us your friend.
Lord, it is just amazing to know how good, how faithful you are in our lives. Father, we pray that you will increase our faith daily. Patatagin mo, palawakin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kaming malaman na ikaw ang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Hindi po ang mga politiko, hindi po ang mga bagay, hindi po ang ekonomiya, hindi po ang presyo ng gas, kung hindi ikaw, O Diyos na aming Ama, ang nagkokontrol ng lahat ng bagay. Lord, increase our faith when we are weary, when we are hurt. Father, we pray that you give us daily provisions as the Lord Jesus taught us. Give us our daily bread. Father, we pray that you will also give us provisions as we have pledged because we want to honor Jesus Christ. Lord, dun sa mga pledges namin for our anniversary offering, may you increase our faith that you will provide for it. Lord, we pray, Lord, and as we take this step of faith, I know, Lord, that you are teaching all of us to put our faith in you, na ilagay sa iyo, ilagak sa iyo ang aming pananampalataya upang sa katapusan ng bagay na ito, Lord, we can have good stories of your provisions and of your love. Lord, we pray for the upcoming anniversary. 14 weeks to go. May your blessings be upon it. May the celebration, Lord, be meaningful to each one of us. We pray for the family camp. Lord, we don't know what's going to happen, but with all the increasing gas, economic woes, Lord, we pray that we will gather to worship you, to adore you, to learn together, to fellowship together in Nueva Ecija on July. We put our faith that ikaw, Panginoon, ang magtutuloy nito. Panginoon, dalangin ko po ang iyong kagalingan sa aming mga pisikal na katawan. Pray for JD, we pray for Ate Ann, we pray for Ruin. Pray, Lord, for those ones who are facing difficult health problems. We know that you are our healer and you have given us, Lord, these things because you are providing and telling us that you will do so and kaya mo at walang imposible sa iyo. Panginoon, dalangin ko ang aking mga kapatid. May dala silang kabigatan na dahil sa mundong ito. Dalangin ko, Panginoon, na pag-aangin mo ang kanilang nararamdaman. Di man agad-agad, Panginoon. Pero ang dalangin ko, sa bawat hakbang nila, patuloy silang manampalataya na ikaw, na nagbigay sa kanila ng bigating ito, ang siya ring tutulong sa kanila upang matapos at maitawid ang mga bagay na ito. Lord, we thank you because you are great. You are a great God, a great Father, and a great friend. Be glorified, be magnified. May the grace, peace of the Lord Jesus Christ be with you. May the love of God the Father, His mercy and His grace that are new every morning be with you. And may the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen and amen. Who can stop the Lord Almighty? 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 Who can stop the Lord Almighty?
Good afternoon, Impact Church, and have a blessed, blessed week ahead.